Magandang araw sa inyo mga kabutingting. Ngayon po naman ay ang content natin ay tungkol pa rin sa mga effects, no? Anong mga analog mixer. Ngayon ay ano natin ng dahan-dahan yung paggamit ng oxytern sa ating mga external effects. Ang gagamitin natin, ipapaliwanag natin yung ang connection ng external effects sa oxytern na ginagamit natin sa mga main out ng ating mga mixer para sa mga external effects. At yung isa naman ay para sa ating mga stage monitor naman. At ang connection naman ito ay kung paano naman natin palalabasin sa ating mga i-connect sa ating mga mixer, sa analog mixer natin. Tara po, samahan niyo po ako at para ating talakayin itong mga ganitong klaseng pagkakabit ng effects sa stage monitor man o main mix out. Tara po. Mga kabutingting, ang gagamitin natin na effects, no, external effects. Itong Lexicon na MPX 500. Ayan, MPX 500 po na Lexicon. So, tungkol naman sa mga effects, hindi natin tatalakayin ditong yung kanyang mga external mga presets, no. Ang connection lang at paano natin palabasin sa mga main mix at saka sa ating mga stage monitor. Yung ating So ito po ang gagamitin natin na MPX 500 ng Lexicon. Tapos ang gagamitin naman natin na mixer ay itong Mackie BLC Pro 1642 BLC Pro. So ang connection po natin tulad ng dati, punta po tayo sa likod So ang gagamitin natin nga pala po ang effects na marami namang klaseng pwedeng gamitin natin ng mga external effects tulad ng mga brand na Alesis, Yamaha, mga TC Helicon na kung ano-ano pang brand na external effects, pare-pares din naman po yung function ng pagkakabit nito sa kanilang mga output at input. So ang kailangan nating kable ay mas malinaw pa yung So, ang kailangan nating kable ay pwedeng unbalance at pwede ring balance. Yung mga gitar ng keyboard, bass guitar or guitar na electric guitar. So, pwede pong unbalance o balance. Ibig sabihin po, pwede po yung ganito, yung tatlo, TRS, tulad dito, TRS po ang tawag niyan. Pagka mono naman, yun po yung TS. So, ganun po. So, unbalance, kahit mono, kahit balance, no? Unbalance o unbalance, pwede po gamitin natin sa mga effects yan, mga ganyang klase po. Tapos, yung tatlong cable natin, so, ang ating unang part, yung effects na ikakabit sa aux return. Tapos, ang isang cable po natin, umpisa po tayo dito sa input, itong input, isang kable, itong input na to, didiretso natin, ang kabilang dulo niyan, pupunta dito sa ating aux send 1. Ito yung kabilang connection niyan, aux send 1. Yan, dito siya nakakabit, aux send 1. Yan. So, ang input papunta sa aux send 1. Yan. Tapos ang atin namang output left and right, itong dalawa, papunta naman dito sa ating aux return. Yan po. So left and right din po. Ayan. Left and right ng output ng ating external effects, no, ng Lexicon. Yan po yung connection natin. So, dito muna po tayo sa ganitong setup. Yan.
Tapos, buksan lang natin tong RCF para ma-demo natin yung. So, ayan, nabuksan na po natin yung RCF. Ito, ginamit natin siya na stage monitor para lang malaman nyo na kung ano yung mangyayari. So, ulit natin, yung setup kanina, yung output, papunta sa aux return 1 and yan o. Aux return 1, left and right. Yan po. Tapos, yung input naman ng left input ng external effects, papunta naman sa aux and 1. Yan. Ito pong nasa kulay itim sa aux and 1. So, tara po. Tingnan na natin. Check A. So, yan po yung microphone natin. Nakakabit po sa channel 7. Yan po, nakakabit po sa channel 7 yung ating microphone. Tapos, buksan natin yung So, ito na po yung ating naka-connect na po yan, no? Tapos, itong ating aux send, pinaka-master ng aux send natin, ito yan siya. Diyan nakakabit ng ating external effects. So, testingin na natin. Sound check. Yan. So, meron na po siyang effects, no? Bali, ang control, pagka sa aux send, ang control natin, itong master na aux send 1, pati lahat ng aux send 1 ng ating mga channel strip. So, yan ang mga control ng ating external effects. Yan. Lahat yan, mula dito sa channel 1, pataas hanggang dito, itong aux send 1 na yan, yan ang mga control ng ating individual channel, control ng effects ng ating bawat individual na channel strip. Yan ang control ng ating effects. Tapos, ito yung pinaka aux send 1, ito yung pinaka master control ng ating effects, kung kano kalalim yung tunog, kung kaano kawet o dry, siya magko-control nun. So, yan po. Nakakabit po sa 7 ng ating microphone. So, ito po yung control So, pag binaba ko po itong pinaka-master effects, check. Yan, mawawala po yung effects natin. Yan. So, nasa main mix po tayo, no? Wala po tayong patunog sa monitor. Kasi yung monitor natin, nakakabit sa auxiliary 2. Sa aux 2 nakakabit. So, ang ginagamit lang natin no, aux 1 sa effects. Yan. Check. Hey. Ngayon kung gusto nyo pang mas wet, tataasan nyo lang itong yung level ng Tapos, ganun din yung control dito sa sa aux 1 sa pinaka channel strip niya. Yan. Check A. Pag binaba nyo rin, mawawala din ang pinaka effects. So, kayo na lang pong mag-adjust ng amount na gusto nyong gamiting effects. Kaano karami. Yan. Sound check. Hey. Yeah. So, yan po yung effects natin. Yan po yung effects natin na tumutunog. Sa main mix po yan. Sa main mix. Ating main mix na effects. So, pagka binaba ko po itong master ng aux send, mawawala po yung effects natin. No? Yan. Yan. Mawawala. Tapos, bababa ko na yung pinaka-master. Ito yung master. Ito yung master ng main mix. Yan. Bababa. So, binaba na natin na master ng main mix, no? Titignan naman natin yung so, nakaangat pa rin ng pinaka-master ng ating effects sa aux send 1. Saka dito sa channel strip niya, nakaangat din. Bubuhayin naman natin ng monitor. Sound. Check. So, yung monitor naman natin, walang effects yan. Kahit iangat nyo itong aux 1, at saka dito sa aux, sa pinaka-aux 1, aux 1 na effects din na kanyang channel strip. So, wala po tayong effects. Yan po yung sa stage monitor. Yan yung connection natin sa ating aux return at saka sa aux 1, aux send 1 ng ating configuration ng ganong klaseng connection.
So, pagka ganito pong klaseng connection, magagamit nyo po siya sa magagamit nyo po yung effects sa ating main mix. Pero sa ating stage monitor, wala siyang effects. Pagka ganitong klaseng connection yung ginawa natin na abuting-ting, ito naman yung pangalawang setup nating connection ito ganun pa rin ang gagamitin natin. Dalawang output pa rin ng ng external effects papunta sa ating mixer at isang input din na punta. So, ang input po natin ay sa aux 1 pa rin siya nakakabit. Aux end 1. Ayan. Doon din siya nakakabit sa aux end 1. Ang ating input ng ating external effects. Sa aux end 1 siya nakakabit. Ayan. Tapos itong dalawang output ng ating external effects ay ililipat naman natin. So, kanina, nakakabit siya sa aux return. Left and right ng aux return 1 na left and right. So, eto, ang mangyayari naman ngayon yan, sa ating channel strip, ikakabit natin siya sa normal stereo channel. Sa normal. So, piliin natin to, no? Kabit natin siya dito sa 1516. Tapos yung isa dito naman. Yan, sa 1516. Diyan po natin siya ikakabit. Yan. Abuting-ting, yan na po yung yung setup naman natin ng ang ating ang effects natin, ang pinaka-output niya ay ikakabit natin sa normal channel stereo channel dito. Kinabit ko siya sa 1314 na stereo channel. Kinabit ko siya dito sa channel strip na to. So testingin natin, ang patutulungin muna natin yung pinaka main mix natin. Check A sound, check A sound, check. Yan. So may effects po yung ating main mix channel, no? Yan. Yan. Nakokontrol din po siya sa mismong aux end 1 dahil dito yung control ng ating effects. At saka dito sa sa individual aux end 1 ng channel strip, nakokontrol din po siya. Yan, sound check A. Yan po. Tapos tignan naman po natin yung monitor. So yung monitor natin, yung RCF, nakakabit po siya sa aux 2. So ito po yung aux 2. Papatayin ko muna po yung papatayin ko itong pinaka main mix volume para makita nyo po na hindi lumalabas, marinig nyo po na hindi lumalabas sa mismong main mix natin yung So ito po. Ito na po yung auxiliary aux 2. Iangat ko na po. Check A. So papansin nyo, ito yung sa RCF, may effects din siya. Ayan. So ito naman yung isang klase ng connection naman na gagamitin naman natin yung normal stereo channel na itong 1314. Ganyan po naman siya. Yan. Ang kagandahan naman po dito sa ganitong klase ng connection, parang postpaid, magkakaroon ka ng effects. May effects ka na sa monitor, meron ka pang effects sa pinaka main mix mo. So, iangat ko naman ngayon yung ating pagsasamahin natin yung main mix. Yan, sound check. Yan. So, meron ka ng effects sa main mix, meron ka pang effects sa monitor pagka humingi yung mga singer mo ng effects sa mga kanilang designated na stage monitor. Pwede mong palabasin sa channel, sa aux 2, aux 3, 4. Depende po sa dami ng auxiliary nyo na na pwedeng magamit na available sa inyong mixer. Depende po. Yan. So, patayin ko. Pag binawa ito, yung pinaka main master ng mix na aux end 1, so, totally wala po tayong effects, no? Yan. So, ito po yung salamat po sa panonood ng aking content na ito. Ito po tungkol sa dalawang klase ng connection sa ating mga analog mixer. Kung paano po magkabit nito na para makita natin yung diferensya, pagkakaiba ng nakakabit sa aux return at saka
nakakabit naman yung output ng effects natin sa normal stereo channel ng ating mga mixer. Anong pinagkaiba yan? So, natarakay natin sa video ito kung paano yung pagkakaiba nila sa ating mga analog mixer na koneksyon. Sana po meron po kayong napulot dito sa aking munting content na ito. Sana po makatulong po ito sa mga baguhan. Maraming pong salamat sa panonood at thank you rin po sa aking mga silent viewer, mga subscriber. Ganun din po sa lahat na nanonood sa aking mga content. Salamat po. Babay na po. Hanggang dito na lang po.